Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nabisto ng pulisya ang isang malakihang illegal na drug laboratory sa Caloocan City at nasamsam sa lugar ang iba't ibang chemical at laboratory equipment na ginagamit sa paggawa ng illegal na droga na tinatayang magkakahalaga ng mahigit 10 milyon. May report dyan si Patrolwoman Fe Octavian. Malaking clandestine drug laboratory ang nadiskubre ng Caloocan City Police Station, SWAT at District Drug Enforcement Unit noong Enero 24 ngayong taon, bandang alas 8:16 ng umaga sa Caloocan. Nasamsam ang mahigit 10 milyong pisong halaga na chemical precursors, laboratory grade na kagamitan at iba pang gamit sa paggawa ng illegal na droga. Ang operasyon ay sinagawa laban sa isang sospek na may kasong paggawa ng dangerous drugs sa ilalim ng RA 9165. Ang insidenteng ito ay patunay ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octavian. Nasabat ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Iloilo City. Nakatutok dyan si Patrolman Adrian Dayaw. High-value drug target ang inaresto ng pulisya sa isang bypass operation sa Molo District, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Dodoy, 45 anyos. Nasamsam mula sa kanya ang humigit kumulang 515 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming Ipinakita ng salamat. Police Regional Office 7 na mataas na antas ng kandaan nito sa seguridad. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Ipinamalas ng Police Regional Office 7 ang mataas na antas ng kahandaan nito sa seguridad kaugnay ng nalalapit na ASEAN Summit 2026 matapos ang isinagawang send-off ceremony sa Cebu City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Annalyn Canoog.
ng Police Regional Office 7 na mataas na antas ng handaan nito sa seguridad para sa ASEAN Summit 2026 o magitan ng set-up ceremony ng mahigit 5,000 security personnel na ginanap sa City de Marais Sulphur Property, Cebu City noong 24 ng Enero sa taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay hudyat na opisyal na deployment ng libo-libong tauhan kasama ang mga kagamitang pang-logistics at mobility assets na itinalaga upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga delegado na dadalo sa ASEAN Summit 2026. Mahigit 5,000 na tauhan mula sa iba't ibang uniformed services, law enforcement agencies, civilian agencies at iba pang ahensya na pamalaan ang itinalaga upang mga siwas seguridad sa buong panahon ng summit. Ang lalawigan ng Cebu, kabilang ang Tri-Cities ng Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City ang magsisilbing host area para sa mahalagang pandaigdigang pagtitipong ito. Kasama sa seremonya ang pagbasbas sa mga tauhan at kagamitang pang-operasyon bilang paghingi ng patnubay para sa maayos, mapayapa at ligtas sa pagdarao sa ASEAN Summit. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7, ang lahat ng talagang tauhan ay pamalas ang buong dedikasyon, profesionalismo at mataas na antas ng pagbabantay. Ipinahayag rin ni Police Brigadier General Maranan ang kanyang kumpiyansa sa pamamagitan ng matibay na ugnayan ng mga ahensya, sapat na logistical support at patuloy na pagbabantay, magiging matagumpay ang ASEAN Summit 2026 na walang anumang malalaking insidente. Kabilang sa deployment ang mga miyembro ng Philippine National Police at mga katuwang ahensya gaya ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health, Bureau of Jail Management and Technology, Office of the Civil Defense at mga Disaster Risk Reduction Management Offices mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa buong Cebu. Tiniyak ng mga kapulisan sa publiko na nakahanda at ipinatutupad ang komprehensibong mga hakbang sa seguridad upang masiguro ang ligtas, maayos at tagumpay na pagsasagawa ng ASEAN Summit 2026. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Aabot sa 29 na individual ang inaresto ng pulisya sa isinagawang anti-wetting operation sa lalawigan ng Albay, kung saan nasamsam ang humigit kumulang 240,000 pesos na halaga ng taya. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Fe Octaviano. 29 na katao ang naaresto matapos salakayin ng pulisya ang isang wetting operation sa barangay CP Daraga Albay. Ayon kay Bicol Police Director Police Brigadier General Erosito Miranda, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng ulat mula sa publiko at media. Nahuli umano ang mga sospek habang aktibong nagsasagawa ng iligal na sugal at nabigong magpakita ng dokumentong magpapatunay sa legalidad ng kanilang gawain. Nasamsam ng pulisya ang mga wetting booklet, columnar pads, calculators, electric tambiolo, at humigit kumulang 240,000 pesos na bet money. Nahaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa illegal numbers game law. Hinikayat naman ng Pro5 ang publiko na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa otoridad. Ang matagumpay na operasyon ay sumasalamin sa layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Umabot sa 103 milyong halaga ng iligal na droga at smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng Philippine National Police, habang 36 na individual ang naaresto sa isinagawang 3 araw na magkakaugnay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Muling magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw. Ng Philippine National Police ang 36 na suspect at nakumpiska ang mahigit 100 milyong pisong halaga ng iligal na droga at smuggled na sigarilyo sa loob ng 3 araw na operasyon. Kabilang sa mga naaresto ang 27 most wanted person, isang national level at 26 na regional level na nahaharap sa mabibigat na kaso gaya ng rape, murder, kidnapping at drug-related offenses. Isinagawa ang mga operasyon sa iba't ibang lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., walang puwang ang pagtatago sa batas at tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng hustisya. Samantala, nakumpiska rin ang mahigit 71 milyong pisong halaga ng ilegal na droga, kabilang ang shabu at marijuana, at mahigit 251,000 marijuana plants ang kinasak. Samantala, nakumpiska rin ang mahigit 91 million pesos na halaga ng ilegal na droga, kabilang ang shabu at marijuana, at mahigit 251,000 na marijuana plants ang winasak sa mga lalawigan sa Hilagang Luzon. Bukod dito, 5 katao ang naaresto sa kampanya kontra smuggling, kung saan nasamsam ang 12 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo. Patuloy ang PNP sa pinaigting na operasyon laban sa kriminalidad sa buong bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.